Noong November 2011, naging miyembro po ang Pilipinas ng ICC matapos i-ratify ang Rome Statute po at tayo ang 117th member ng ICC. Feb 2018, inanunsyo ng ICC ang pagbubukas ng investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At noong March 13, 2018 or just a month after, ay kumalas po ang Pilipinas sa ICC sa utos nga po ni Duterte. So March 17, so a year after, March 17, 2019, opisyal na nagkabisa ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. September 2021 naman mga kapatid, ang nangyari dito, opisyal na inaprubahan ng ICC ang investigasyon. November 2021, itinigil ng ICC ang investigasyon kasunod ng hiling ng Pilipinas. Ayan. At mga kapatid, noon namang January 2023, ipinagputos ng ICC na ituloy ang investigasyon. February 2023, hiniling ng Pilipinas na itigil muli ang investigasyon. Sumunod na buwan, March 2023, tinanggihan ng ICC ang hiling ng Pilipinas na itigil muli ang investigation. May 2024, sinabi po ni dating Senador Antonio Trillanes na maglalabas ng arrest warrant ang ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang akusado. January 2025 naman, sinabi ng Malacanang na handa itong sumunod doon sa arrest warrant ng ICC kung idadaan daw po ito via Interpol. Chiki. March 8 to 9, 2025, mga kapatid, umugong ang balitang may arrest warrant na mula sa ICC laban kay dating Pangulo Duterte. March 10, kahapon po, sinabing naghahanda na ang PNP para arestuhin si Duterte oras na magbalik bansa ito mula Hong Kong. At ngayong araw mga kapatid, alalahanin natin kung ano yung nangyari simula kaninang umaga. March 11, 2025, tumating sa NAIA ang mga miyembro ng PNP at Interpol Manila para ihain ang arrest warrant mula sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Lumapag sa NAIA bandang 9:30 AM ang eroplano ni Duterte mula Hong Kong. Nasa NAIA rin sina Senador Bongo, dating Labor Secretary Silvestre Rebello at iba pang taga-suporta ni Duterte. Pinagsamang puwersa ng PNP at Interpol Manila ang nagsilbi ng arrest warrant laban kay Duterte. Inaresto si Duterte dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Iginiit ni Duterte at mga taga-suporta nito na hindi nasunod ang due process.